Sa ibang balita naman, isa pang modernong posibilidad ang ilalagay sa kidney center para sa mga cancer patients. Ito ay ang tinatawag na cyclotron facility na bahagi rin ng Universal Healthcare Program ng pamahalaan. Alamin natin ito sa ulat ni Sam Ramirez. Ginanap sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI ang cornerstone laying ceremony para sa isang cyclotron facility, ang kauna-unahan sa mga government hospitals at pangalawa pa lamang sa ating bansa. Ang cyclotron facility ang magge-generate ng tinatawag na fluorodeoxyglucose o FGD, isang gamot na ini-inject sa isang pasyenteng isa sa ilalim sa PET-CT scan. Karaniwan na ginagawa ito sa mga pasyenteng may cancer. Layunin ng procedure na makita kung saan matatagpuan ang mga cancer cells sa katawan ng isang pasyente. Malalaman din kung gaano ito kalaki at kaaktibo. Ayon kay Dr. Jose Dante Dator, Officer in Charge Executive Director ng NKTI, sa pagkakaroon ng cyclotron facility sa isang government hospital, inaasahan na mas bababa ang presyo ng pagpapa-PET CT scan. Dahil nga po nasa government hospital to at ito ay ang ating government hospital na NKTI, we are a government corporation. Hindi po namin ito pagtutubuan, therefore ang presyo po natin ay maibababa natin sa pinakamababang posible. Ang proyektong ito ay bahagi ng Universal Healthcare Program o pangkalahatang kalusugan ng programa ng pamahalaan. Layunin ng nasabing programa na makapagbigay ng mas magandang kalidad ng healthcare services. Isa dito ang pag-upgrade ng mga pasilidad at kagamitan ng mga government hospitals. Ayon pa kay Dr. Dator, maaari ring gamitin ang cyclotron facility ng ibang karatig ospital na nais magkaroon ng PET-CT scan. Sapat ito para magbigay din ng produktong ginagawa niya, yung FDG yung sinasabi nila kanina, para sa hanggang 10 pang ospital. Para ito hindi lang eksklusibo para sa NKTI, para mabigyan din ng paraan yung ibang mga ospital para makapagtayo ng PET-CT study. Dagdag pa ni Dr. Dator na kung magiging maganda ang takbo ng cyclotron facility sa kidney center sa Quezon City, maaari din makapagtayo ng parehong facility sa Visayas at Mindanao. Sa Visayas at Mindanao area, pag napakita po natin na palawak natin na paggamit nito, mas maraming pasyenteng mangangailangan at mapatunayan na magiging tinatawag na viable para sa isang investor ng gantong kalaking produksyon, pwede po silang magtayo. Inaasahan na makakapagbigay ito ng serbisyo sa 2014. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.